Okay, kung aduna kita yung mga Biblia din ha sa ato ang panimalay, ablihan nato ang ato ang Biblia sa Genesis chapter 1 verse 1. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Na ang Diyos is eternal. He is in eternity. No beginning, no ending. So, bago pa man nagsugod ang sinugdanan, ang Dios ana-ana. O ato ang ginatun-an karon sa ikatulong semana, the nature of God, what is God like? In the beginning, God, ato ang ila-ilahon ang Dios nga nagmugna kanimo ug kanako o sa tanang butang aning kalibutana. In the beginning, God created the heaven and the earth. We are studying about the nature of God. What is God like? So, ang ato ang Bible reading is Psalm 139. Diha nato masabtan ang nature sa Dios. Ang aim nato ani nga pagtulunan for us to understand atong masabtan ug mahibal-an pagmaayo ang Dios. Sa diha ang ato asiyang masabtan ug mailhan nato siya, kini mamahimo nga kita muhigugma kaniya ug mo-obey sa iyahang kabubuton. So sa mga niagi gipasabot na nato nga ang tawo gipanganak kani nga spiritually blind because we are spiritually dead, no? Sa tungod sa sala. O kita na himulag diha sa Dios tungod sa sala. So how can man regain his spiritual sight and understanding of God? First is to be born again, being born again. Ikaduha, by understanding God's nature and character. So, atoan ang ila-ilahon ang Diyos. What is God like? So, una, sa natural attributes of God, nga atoan ang na-discuss sa mga nilabay nga mga semana, number 1 is God is omniscient. So, this attribute sa Ginoo nga siya omniscience, infinite knowledge, no? God knows himself and all things, whether actual or possible, whether past, present, and or future. So makaihap siya sa mga stars, gitawag niya ang stars, gihinganlan niya sa ilahang pangalan. So ang panabot sa Ginoo, ang understanding sa Ginoo is infinite. So Psalm 147 verses 4 and 5, no? Nga maski ang ato ang mga buhok, ang granos ato ang mga buhok, kabalo siya kung pila ni kabuok, no? Sa mga tawo way nasayod pila ka buhok iyahang buhok. Apan ang Dios nasayod. God is omniscient. So, the very hairs of your head are all numbered. In Matthew chapter 10 verse 30, muna siya, so, unsa may epekto ani sa atoa? Kung ang Ginoo infinite sa kahibalo, in knowledge. So, God knows completely and perfectly all our problems and needs before our birth. So, nasayod na ang Ginoo ana tungod kay nay foreknowledge ang Ginoo, nakita na niya ang unsay unahan, unsay mahitabo sa unahan. Ikaduha, we can be confident of God's love. Tungod kay na siya ability and desire to meet our needs. So, dili nato limitahan ang Dios, no? Kabat nasayod siya sa ato ang mga panginahanglanon, man ang Dios dili limitado. He is faithful sa ato ang mga panginahanglanon. Ikaduha nga attribute nga ato ang gi-studyhan sa mga nilabay ni semana, God is omnipotent. Omnipotence means infinite
power. So dili pud nato limitahan ang gahom sa Dios. No, tungod kay ang Dios nakamugna kanimo ug kanako. Walay mas kikinsa kanato nga makamugna sa mga butang nga gimugna sa Dios. Tungod kay siya lamang ang magmumugna ug wa nay lain pa. God is omnipotent, infinite power. God is able to do whatever He wills that is in harmony with His nature. Unsa may nature sa Ginoo, dili mamakak ang Ginoo, dili siya makabuhat og sala, dili siya makalantaw sa sala, because God is Almighty. With God, all things are possible. Tungkol kay walay maski unsang butang nga lisod diha para sa Dios. Ang Ginoo dili na siya makadinay sa iyahang kung unsay iya, no? Kung ikaw luwas, ikaw ana ada kang Kristo, dili ka ilimod sa Dios. Dili ka niya kalimtan. No, kung kita makasala, pwede iyahatang i-punish, iyahatang badlungon susama sa amahan nga nagbadlong sa iyahang mga kaanakan. So, three categories of God's will are His perfect will. Number 1, perfect will. Ikaduha, permissive will, na mga butang nga gitugutan lang sa Dios. Apan dili ka na ang iyahang hingpit nga kabubuton, pero iyahang gitugutan. Nganuman, kay ang tawo na ay kaugalingon nga kabubuton, gihatagan sa Dios ang tawo og free will. That's why ang ikatulo, ang Ginoo unsa man na siya kaning overruling will. So God limits himself to some extent by the free will of men. Tungod kay ang tawo wala nagibuhat sa Dios nga robot nga i-set up ra niya aron higugmaon siya, dili. Maski kita di ko ta gusto nga i-set up na to ang tao para higugmaon ta. No. Mas nindot nga kita mismo ang mahigugma sa Dios. That is why God did not keep sin out of the universe. God permitted man to choose sin. Tungod kay naaman ni siya kanang kaugalingon niya nga kabubuton. So, kung ang usa ka tawo, mailhan niya ang Dios, mailaila niya ang Dios, mamahimo siya niya nga masabtan ang kabubuton sa Dios ug mahigugma siya sa Dios ug mo-obey siya sa Dios. Ug kung nasabtan niya na ilhan ang Dios ug mag-obey siya sa Ginoo, of course, man will not choose sin. Apan ang tawo nga wala nakasabot sa Ginoo, wala nakaila sa Dios, wala nahigugma sa Dios, of course that person will choose to sin. God does not save anyone by force. Ang buot sa Dios, kita mismo ang moduol diha kaniya, kita mismo ang moangkon sa ato ang kaugalingon nga kita makasasala. Nga wala kitay mabuhat para sa ato ang kaluwasan apan nagkinahanglan kita og manluluwas. God does not save anyone by force. Ang buot sa Dios, kita mismo ang moduol diha kaniya. Maghinulsol sa atong mga sala, tuuhan nga siya namatay dito sa cross, gilubong ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw according to the scripture. Unsa may epekto ani sa atoa? God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. No, kung kita ana adha kang Kristo, si Kristo ana ani adiri kanato, no? Ang Ginoo, ang grasya sa Ginoo ba gadagaya para sa iyahang mga kaanakan. Apan naigiingon sa Romans chapter 6 nga ay gadagaya man day ang grasya sa Ginoo, so magpadayon bata sa pagpakasala aron mas madagaya pa gyud ang grasya, wala ka na gitugot sa Dios. Okay. Wala ka na gitugot sa Dios, mao na ang hingpit nga kabubuton sa Dios. Apan sa diha nga naay permissive will o naay overruling will, no?
ang buot sa Dios, ikaw mismo mo pili sa imuhang kasing-kasing kung unsay angay nimo nga pilion. O kung ang imuhang pilion, ang kabubuton sa imuhang unod, anaa kanay kabayaran. No, the penalty of sin is death. So, mamatay ta sa unod, mamatay po ta dito sa linaw nga kalayo. Kung dili nato tuuhan dawaton si Jesucristo nga atong Dios o manluluwas. The third one, the third attributes of God, the natural attributes of God is omnipresent. God is omnipresent. Omnipresence means infinite in space. So, still, we cannot limit God. God is not limited. No? Ang ato ang presensya limited kaayo. But God's presence, He's everywhere. He's anywhere. Maski asa, God is everywhere present and active. He possesses full knowledge of all that transpires in every place. Sa tanang lugar, sa tanang mga nagapanghitabuan ng lugara, even to the very reins of your heart, He knows. He's there. Nailhan niya, nakabalo siya ni ana. Ngod kay ang Dios, anaa siya maski asa. And He is active. He possesses full knowledge of all that transpires in every place. In Psalm 139 verses 7 to 12, "Whether shall I flee from thy presence?" Maski unsaon pa man nato og takas, no? Maski mo tago ta, mo tiwalag ta, mo dagan ta, mo talikod ta diha sa Dios. Even sa imuhang pagtalikod, kung asa ka man niadto ato agihapon ang Dios. Nga maski unsaon nato siya og salikway sa ato ang kinabuhi, ang Dios anaa og anaa gyud. He is present anywhere, everywhere. God is omnipresent. Even the Son of Man which is in heaven, sa John chapter 3 verse 13, no? Naa siya sa langit, naa siya dinhi. Ug maski asa ta moadto, anaa siya. Okay? So, unsa may epekto ani sa atoa kung nasayod kita that God is present, no? Sa panahon nga sa ato ang kahadlok, tawgon nato siya. Mamahimo nato siya nga tawgon because He is present. No? It comforts us ang iyahang presensya. Ang presensya sa Dios, dili na mo dili na mo fail sa atoa. Sa mo fail Bisaya? Dili ipakyas. Dili ipakyason sa Dios, no? Kung kita nagapanginahanglan kaniya sa panahon nga kita nahadlok, sa panahon nga kita ra mag-inusara, God is present anywhere, everywhere, no? Maski kanang sa panahon nga kanang ako bitaw isa, Lord, naaman ka, no? Hatagi kog maayo nga pagtulog sa kagabion. God always keeps me safe. No? So, ang kana maga-comfort na siya sa every believer. Maski sa panahon sa ato ang kahadlok, sa panahon sa ato ang kakulangon. Na ma-comfort gihapon ta tungod kay ang Dios anaa. Even sa panahon nga feeling nato kita na lang isa. Murag wala naman gid tay amiga, wala naman gid tay pamilya, wala tay kuan. Apan ang Dios anaa. Kung si Jesucristo anaa diha kanimo, kung si Jesucristo anay diri sa ato ang kasing-kasing sa tinuod lang bitaw ang istorya, wala gyud nagkulang sa atoa. Kita lang gyud ang naghuna-huna nga naay kulang. That's because sa ato ang ginakaibog sa ato ang unod. That's why nga ato ang feeling, ato ang gibati kay kanang naikulang. But in Christ,
we are complete. Nananamahimo kitang hingpit diha kang Kristo. We are justified by Jesus Christ sa iyang gibuhat dito sa cross. So siya ang nagpahingpit kanato, siya ang nagpa-righteous sa atoa. There's no righteousness sa atoa gyud. In our flesh dwelleth no good thing. So it comforts us ang iyahang presensya. Maski asa ka man moadto timani ang Ginoo anaa. Awag lang gyud sa Ginoo sa imuhang kasing sa tibuok nimo nga kasing-kasing. Tuohi siya. Siya mo tubag diha kanimo. Walay tuod nga mo kuan nimo. Walay tuod nga motubag nimo. No? Walay pader nga mo tubag nimo kung atubang ka man og maski asa mo luhod ka man og maski asa. Apan kung ikaw mo simba diha sa Dios, mo tawag diha sa Dios, sa espiritu ug sa kamatuoran, siya mo tubag kanimo. Ang Dios nato usa ka abug-uhan, sa abughuan. O dili siya gusto nga kita ana ay laing Dios. Nganong manawag man ta didto sa mga Dios nga dili ka dungog, dili ka kita, ni dili ka lakaw, ni ikaw pagani mismo ang mo rescue ana og naa may baha. No, ikaw pa'y mabit-bit ana, ikaw pa'y manarapo, ikaw pa'y maglabaw kung sa sanina ana. Imuha pa ng pagpagan aron dili maabugan. Kung buot hunaon, mas ikaw pa ang Dios kaysa sa ana imuhang gidios. Sa Romans chapter 1, nahimo ng buang-buang. Kay gihimo nilang corruptible ang uncorruptible God. Wala nila giila ang Dios sa diha nga ilahang na ila ang Dios. Wala nila gidawat diha sa ilahang kinabuhi, mas gipauna pa nila ang ilahang mga kabubuton kaibog sa ilahang mga unod. But for the believers, the Lord Jesus Christ na ikaw na sayod nga si Kristo anaa diha kanimo, it comforts you sa kanang pulong lang gani nga I will never leave you nor forsake you. Di gyud mo biya ang Dios. God is omnipresent. Also, number 2, kani nga attribute sa Ginoo, it also warns and restrains unbelievers who cannot escape God. So, kung nasayo di ay ta, nga ang Dios mismo is infinite in space, is anywhere, is everywhere, ang tanan sala nga ato ang nabuhat makita niya. Dili ta maka-escape, ana. Tungod kay, dili ta maka-escape ni ana. Ug ang bayad, ana, mao ang kamatayon. Kung muilagid ta sa Dios, muundang ta, ana. Kung nasayod ta sa Dios nga ang Dios naglantaw di ay kanato kana nga pagkahibalo pa lang nato ni ana nag-warning na sa toa. Nya gikinahanglan nga kita muundang, muhunong sa pagbuhat sa di kabubuton sa Dios. Now, number 4, the natural attributes of God. Number 1 is omniscient. Number 2 is omnipotent. Number 3 is omnipresent. Number 4 is eternal. God is eternal, infinite in time, no beginning, no ending. An existence with no beginning or end. Mao na ang ato ang Dios. Mao na ang magmumugna, mao na ang creator. There's no other living creatures in this world or sa universe na pwede tawagon nga creator. Because there's only one creator and that's God. He created all things from nothing. No? Igo ra niya gisulti ni tungha na ang tanan. Ang existence sa Ginoo, no beginning or end. Whose goings forth have been from of old, from everlasting. Naana siya makita nato sa libro sa Micah
chapter 5, verse 2. From everlasting to everlasting, thou art God. Psalm 90, verse 2. Psalm 90, verse 2. So, from everlasting to everlasting, thou art God. Sa wala pa man nagsugod ang kalibutan, ang langit ug ang kalibutan, Ginoo na siya. Unsa may epekto ani sa atoa, kung nasayod ta nga ang Dios as infinite in time, nga siya walay sinugdanan, walay katapusan, una, ma-realize nato nga ang tao magpuyo, the effect on us is to realize people will live forever in heaven or hell. Pili lang. No? Magpili lang. Ang tao gihatagan og free will. If there's no Jesus Christ in your life, you're going to hell. If there is Jesus Christ in your life, you're going to heaven. So, ang pagka-eternal sa Ginoo, unta ma-realize nato nga mga tao nga kita mamahimo daita nga magpuyo forever, depende sa ato ang binuhatan aning kalibutana. Ang kaning kalibutan, temporary lang kini, apan ang ato ang unod mas gipalabaw ang temporary nga kinabuhi kaysa sa kanang walay kahangturan na ba, no? Asa iplastar nato ang ato ang kalag. Kaya nga ato ara man gihuna-una kanira man atong kinabuhi diri sa kalibutan, wala gyud ta naguna-una og asa nato iplastar ang ato ang forever. Umingon sila walang forever. Naay forever. Sa langit o impyerno, pili ka. Didto sa streets of gold or didto sa linaw nga kalayo nga magsagit ka. Forever torment, no? Forever condemnation. So, ikaduha, ang epekto ani sa atoa is to understand the greatness of Jesus Christ. No? The greatness of Jesus Christ. Grabe gid ang ang gibuhat ni Hesukristo. Na diri pa lang daan sa Genesis chapter 1 verse 1, ana siya. No? Sa John chapter 1, ingon siya nga in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Makita po nato na sa 1 John chapter 5. Okay. Sa 1 John chapter 5, atwada na ang kuan be. Chapter 5. 1 John chapter, itong abrihan ang ato ang Biblia sa 1 John chapter 5 verse 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So, si Hesukristo, anaa na diha sa wala pa man ang sinugdanan, o naa na ang sinugdanan, o katong nagpakatao siya ning kalibutan na, o sa umaabot siya mubalik pag-usab, no? Mubalik siya. That's our blessed hope, that our Lord and Savior will come again. So, ang second advent, no, ang ikaduha niya nga pagbalik, there's two parts. So, kanang duha ka part, the first part, the rapture. Yang sakgawon niya ang mga saints, ang mga luwas. Ang diha ra na siya sa clouds. Pa na siya manaog, maghukom na siya sa mga believers. So all the believers will be face the Lord Jesus Christ in the judgment seat of Christ.
Ug sa ikaduhang part sa second advent, mauna na siya ang time nga siya muna og diri uban ang mga saints to fight against the Antichrist. Okay? After anang battle dito sa the Battle of Armageddon, dito sa Valley of Megiddo, or the last fight, the last battle, si Jesus Christ will reign 1,000 years. O kanang 1,000 years, peaceful na siya, no? Even mga hayop, walay mamaak. Okay, that's the second part of the second advent. And then human kanang sulod sa 1,000 years, kana pod si Satan, dito po na siya sa bottomless pit, no? Ihulog na siya dito. Mao nga dili siya makapanglimbong, walay daotan sa nagapanghitabo diri sa ibabaw sa yuta. Because our reigning king is Jesus Christ, and that's the time that the Lord Jesus Christ will be called the King of Kings and the Lord of Lords, because he beat all the kings and the leaders of this world. So God is eternal, no? So understand the greatness of Jesus Christ. Dako kayo ni siya nga kanang hisgutanan, ang kaning pulong eternal, no? Ang ato ang oras short kaayo, pero ato paning ato paning ipadayon sa Lunes. Ato gining sabto ning pulong nga eternal. Kay aron mas maila-ila nato ang Dios, unsa gyud ang iya unsa gyud ning klase niya nga attribute, natural attribute ni sa Ginoo, ang eternal. God is eternal. Nya masabtan nato ang si Jesus Christ ba, dili siya kanang dito lang kutob nga nagmadaugon sa cross. No? Dako kaayo siya o kanang mabuhat ba sa ato ang kinabuhi. Maski sa wala pa man kita, sa naa na kita, o sa umaabot, ingon gani sa pulong nga even the earth cannot contain sa unsa man ang mga nabuhat ni Jesus Christ. So kung mailhan nato ni ang Dios is eternal, we will understand the greatness of Jesus Christ. So great sa Bisaya. No? Basta the greatness of Jesus Christ, siya madaugon, siya Savior, siya Prince of Peace, siya Bread of Life, siya ang naghatag sa atong kinabuhi na walay katapusan, siya ang kamatuuran, siya ang dalan paingon sa langit, kana palang daan. No? Great kaayo gyud, pertig yung pagkadako gyud. No? O ikatulo, ang epekto ani sa ato is to use our time most efficiently to win people to Christ, no, redeeming the time. Tungod kay ang panahon karon evil na, maski grabe, guol kaayo, sakit sa dughan nga kadalasan nga makita nato sa mga news ba, puros krimen, no, halos krimen nya, kuan na kaayo ang pagpatay ba, no, mangilad na kaayo, maka-alarma na jud, alarming kaayo ang kalibutan karon nya. Ang mga kriminal nagkabata ginikanan, huna-hunaon gid, ampo gid ta, magampo gid ta. Subok kaayo ba nga kanang magtan-aw ka sa news, anak gipatay ang ginikanan, nanggiaway, nagpinatyanay. Kita nga mga believers, we have to redeem the time. Mag-double time ta, no?
Isangyaw nato, itudlo nato ang pulong sa Ginoo, ang kaluwasan nga naay paglaom diha kang Hesukristo. No, ang ato ang kinabuhi actually sa tinuod lang gyud, dili man hopeless. Anaa man si Hesukristo. Namatay siya didto sa cross paghatag og kanang aron kita makabaton og kinabuhi na walay katapusan. Nag-provide ang Ginoo og kaluwasan para kanato. Mao na ang ato ang kanang paglaom nga kita makalingkawas sa kamatayon dito sa linaw nga kalayo. Unta ato ang pilion ang kamatuoran, ato ang pilion ang kinabuhi, ato ang pilion ang mga langitnon nga butang. Tungod kay ang mga butang aning kalibutan na no gipangbutahan lang ta sa yawa ba, iyaha lang tang ginakuan, iyaha lang tang ginatintal sa mga butang aning kalibutana. Kay aron dili nato makit-an ang dalan paingon didto kang Kristo. Pilia in taon ang kinabuhi. Pilia si Jesus Christ sa imuhang kinabuhi. Ayaw pilia ang kaibog sa imuhang unod. Ayaw patuyangi ang kaibog sa imuhang unod. Wala kini maayo nga mahatag kanimo, kundi kadautan lamang. Higugmaa sa Hesukristo. Tungod kay siya lamang ang imong gikinahanglan sa imong kinabuhi. Kung tan-aw nimo karon, wala nay paglaom. Kung unsa man ang imuhang sitwasyon karon, huna-huna pag-ayo unsa imuhang sitwasyon karon. Unsay problema nimo karon, unsay gibati nimo karon. Kung ikaw gaagulo sa sakit nga imuhang ginabati, kung ikaw adunay problema o ikaw dili ka makasulti sa tawo tungod sa imuhang problema, imuhang ginaluom, si Hesukristo bitaw nara bitaw siya dinha sa imuhang tapad. Nagulat lang na siya nga imuhang tawgon. Tawag sa iyaha. Tawga ang pangalan ni Hesukristo. Huna-hunaa nga ikaw nagkinahanglan og manluluwas. Dapat masabtan nimo nga ikaw usa ka makasasala. Ug aron ikaw makabaton ani nga kinabuhi nga walay katapusan, aron ikaw nga makabaton ani nga paglaom, ablihi mong kasing-kasing diha kang Kristo. Pasudla siya diha sa imuhang kinabuhi, sa imuhang kasing-kasing. Itugot nga ang pulong sa Dios mamuhat diha kanimo. Itugot nga ang balaan nga espiritu mamuhat diha kanimo. Aron ikaw makabuton, masabtan nimo nga si Hesukristo lamang ang imuhang gikinahanglan ug ang paglaom nimo sa imong kinabuhi. Ayaw limitahi ang imuhang kinabuhi sa imuhang kakayahan. Ayaw limitahi ang imuhang kinabuhi tungod sa imuhang kwarta, sa imuhang posisyon, sa estado nimo sa imuhang kinabuhi. Kay kung diha lang bitaw ka gagalantaw, wala gid kay paglaom. Apan kung tan-awon nimo ang mga espirituhanon nga butang, ang mga langitnon nga butang, tan-awon nimo diha sa Hesukristo, unsay gibuhat niya para kanimo aron ikaw maluwas, aron ikaw dili maadto sa impyerno, aron ikaw dili mag-suffer, mag-perish, malaglag didto sa linaw nga kalayo. He died for you. Ang iyahang dugo maoy muhugas sa imuhang mga sala kung itugot nimo. Tuo kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. God is eternal. Asa man ang imuhang pilion, eternity or temporary. Asa imuhang pilion kung gusto kung mamalit ta og gamit,
unsa ato ang pilion, katong baratohon aron daghan o katong mahal lagi siya pero lig-on, pangmatagalan na siya nga gamit. Asa may mas maayo? Pilia og unsa ang maayo o makaayo diha sa imuhang kinabuhi. Choose God. Choose life. Seek the kingdom of God and His righteousness. Ug kana bitaw ang imuhang ginaproblema karon, ang katubagan ana, ang kasulbaran ni ana, ihatag ra na sa Dios. Kung itugot nimo nga siya ang muhari diha sa imuhang kasing-kasing. Let Him be the ruler of your life. Itugot nimo nga mamuhat diha ang bala na espiritu sa imuhang kinabuhi. Ang pulong sa Dios imuhag mahimo nimo nga kalan-unon sa imuhang kalag. Kay kung healthy bitaw na imuhang kalag, mag-reflect pud na sa imuhang kuan, sa imuhang countenance nimo sa gawas ba, nga malipayon ka. Dili man kita abunda sa tanan butang, apan walay makabayad gyud sa kanang contentment. Dili siya kabayran. Malipayon ka nga nangalaga diha sa Dios. Malipayon ka nga nagbuhat diha para sa iyahang kahimayaan. I-deny nimo na ang imuhang ang kaibog sa imuhang mga unod. Tungod kay ang kuan bitaw ana, ang reward kinabuhi nga walay katapusan. Wala nay paghilak, walay pag-agulo. Kanang dili na ka maguol. It's true nga joy ug happiness ang imuhang madawatan diha kang Kristo. Once again, I encourage you to choose life. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Jesus Christ is the only hope nga sa tinuod lang maugid na ang dapat nimo nga pangitaon sa imong kinabuhi. Choose life, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Good night, everyone.